Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Biglaang umatake sa Israel ang militanteng grupong Hamas noong Sabado lamang, 7 ng Oktubre. Walang habas na nagpakawala ng mga raket sa himpapawid ang grupo at sumalakay din ang mga armadong miyembro nito. Dahil dito, agad namang nagsagawa ng counterattack ang puwersa ng Israel na sumira sa ilang gusali sa Gaza. Pero marami ngayon na nagtatanong kung ano nga ba ang grupong Hamas at bakit nito muling inaatake ang Israel. Ang Hamas o ang Islamic Resistance Movement ay isang militanteng grupo. Nag-take over sila sa Gaza Strip noong taong 2007. Naitatag ang Hamas noon pang mga taong 1987, noong First Palestinian Intifada o Uprising. Ito ang panahon na nag-aalsa ang mga Palestino at hindi sila sang-ayon sa pagkontrol ng Israel sa Gaza at sa West Bank. Layunin ng grupong Hamas na mapalaya ang Palestine at mabawi nila ang lupain mula sa pag-okupa ng Israel. Maraming mga bansa tulad na lamang ng Estados Unidos, United Kingdom at Canada ang itinuturing ang grupong Hamas bilang isang organisasyong pang-terorista dahil na rin sa mga pag-atake nito sa Israel sa matagal ng panahon. Sumiklab ang civil war sa Palestine noong taong 2006. Ito ay ang panahon ng matalo ng Hamas ang grupong Fatah sa eleksyon. Dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang paksyon, naging kontrolado ng grupo ng Hamas ang Gaza Strip at ang Fatah naman ang kumontrol sa West Bank. Ang Gaza o Gaza Strip ay isa lamang makitid o maliit na lugar na pinaninirahan ng nasa mahigit sa 2 milyong katao. Maituturing na galit ang mga ito sa Israeli subalit tinanggap o nirecognize naman nila na kailangan nilang manirahan sa tabi lamang ng itinuturing nilang hindi kasundong paksyon. Tanggap ito ng paksyon ng Fatah, subalit ang Hamas na isang tila breakaway na faction, isang offshoot na grupo mula sa Muslim Brotherhood na itinatag sa Egypt, isang extremist group na naniniwala sa hindi coexistence kung burahin ng Israel mula sa mapa ng mundo. Isang matindi, malakas at mapangahas na paraan ang nais nilang paraan upang maisakatuparan nila ang ninanais nilang ito. Simula noong taong 2007, nagtayo naman ng land, air at sea blockades ang Israel sa paligid ng Gaza upang protektahan ang mga Israeli sa grupo ng Hamas. Ang naging punot dulo sa alitan sa pagitan ng Israel at Palestine ay ang pag-aagawan nito sa teritoryo o nasasakupan ng bawat syudad. Unang sumiklab ang alitan sa pagitan ng Israel at Palestine noon pang mga 1940s. Isa sa mga naging mandato noon ng United Nations ay ang gumawa ng isang tinatawag na homeland para sa mga Jewish people o mga Hudyo. Ito'y matapos ang nakakagimbal na kalupitan na ginawa noon ng mga Nazi Germany sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pangdaigdig. Ipinasa ng United Nations noong taong 1947 ang Resolution 181 na kinikilala rin sa tawag na UN Partition Plan. Itinakda nito ang paghihiwalay ng Palestine sa pagitan ng Arab at Jewish states. Ang resolusyon na ito ay mariing tinutulan ng mga Palestino dahil sa tila mas malaki ang itinakdang lugar para sa mga Jewish state. Nang maitatag ang estado ng Israel noong taong 1948, inatake ito ng koalisyon ng Arab states na noon ay pinangungunahan ng mga bansang Egypt, Jordan, Lebanon at Syria. Sa pangyayaring ito, tila ay pinapakita ng mga Arab states na galit sila sa nangyari na ang mga Israeli ay nagkaroon ng lupain sa tinatawag nilang Palestinian homelands matapos ang mga malalaking digmaan, partikular na ang nangyaring digmaan noong taong 1967 at 1973 at nagkaroon ng de facto control ang Israel sa Gaza Strip at sa West Bank na una na palang sinang-ayunan ng United Nations na magiging lupain nito ng Arab Palestinians. Sa mga nakalipas na taon, maraing kinondena ng grupo ng Hamas ang pagpapalawig o pagpapalawak ng Jewish settlements sa mga lupaing nasasakupan ng Palestine. Binigyan ng restriksyon ng mga Palestinians subalit kasabay nito ang gobyerno ng Israel ay hinayaan nila ang ilan nilang mga mamamayan na lumipat sa teritoryong nasasakupan ng Palestine na tila na-deprive na noong panahong iyon. Dahil dito,
Lalong nagalit ang mga Palestinians at ito ang nagsilbing socio-political capital ng mga tao tulad ng Hamas na magaklas at idaan sa karahasan ang kanilang galit. Itinuturing na pinakamatindi o pinakamalalang pag-atake ang pagsalakay ngayong taon ng grupong Hamas sa Israel. Ang kinaibahan ngayong Oktubre taong 2023 na pag-atake ay hindi na lamang mga rocket fires ang pinakawalan ng grupo. Matapos silang magpaulan ng mga rocket fires ay sinundan nila ito ng infiltration ng mga taga-Hamas at pagnanakaw nila ng mga kagamitan ng mga Israeli personnel. Nagdala din sila ng mga bulldozer, sinira at winarak nila ang pader sa pagitan ng Israel at Palestine. Tila ginigiba nila o sinasabutahe ang kung anumang nakikita nilang parte ng ginawang kalupitan sa kanila ng Israel. Ayon sa grupong Hamas, tugon nila ang pag-atake sa 16 na taong barikada ng Israel na naghihiwalay sa Gaza. Isa pa sa dahilan ng kanilang pagsalakay ay ang mga pag-ataking ginawa naman ng Israel noong mga nakaraang taon. Mula nang atakihin ng Hamas ang Israel nitong Sabado, Oktubre 7, mahigit kumulang na sa 1,000 tao ang namatay at patuloy pa ring nadaragdagan ng mga ito. Hanggang noong Oktubre 9, hindi bababa sa 400 ang nasawing mga Palestino habang mahigit sa 700 naman ang mga Israeling namatay bunsod ng kaguluhan. Ang salungatan ay nagmula sa halalan ng Islamist Political Party na Hamas noong 2005 at 2006 sa Gaza Strip at lumaki sa pagkakahati ng Palestinian Authority government sa Fatah government sa West Bank at ng Hamas government sa Gaza at sa sumunod na marahas na pagpapatalsik ng Fatah pagkatapos. Umaasa ang Gaza sa Israel para sa tubig, kuryente, telekomunikasyon at iba pang kagamitan nito. Nakuha ng Gaza Strip ang kasalukuyang mga hangganan sa hilaga at silangan sa pagtigil ng pakikipaglaban sa digmaan noong 1948 na kinumpirma ng kasunduan sa armistice ng Israel-Egypt noong 24 ng Pebrero 1949. Taong 2014, kinidnap at pinatay ng Hamas ang 3 kabataang Israeli sa West Bank na nagpasiklab sa Gaza War, kung saan ang mga pag-atake ng rocket at airstrike ay pumatay ng nasa 2,251 Palestinians at 73 Israelis. Ang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA ay nag-anunsyo noong Lunes na 123,538 na mga Palestino ang lumikas sa ngayon. Samantala, ang UN Relief and Works Agency para sa Palestine Refugees sa Near East ay nag-anunsyo sa isang hiwalay na pahayag noong Lunes na ang mga kublihan nito ay nagpunong abala ng halos 74,000 na lumikas na mga Palestino. Ang kalagayan ay tumaas sa buong Gaza Strip noong Sabado kasunod ng iba't ibang mga pangkat ng pag-atake ng Hamas sa mga bayan ng Israel malapit sa teritoryo ng Palestino. Sinabi ng Hamas na ang pag-atake ay bilang tugon sa mga paglabag ng Israeli sa punto ng pagliyab sa maraming gusali ng moske ng Al-Aqsa sa sinasakop na silangang Al-Quds at tumaas na karahasan sa mga dayuhan. Sinabi ng ahensya ng UN na isang paaralan na kumukupkup sa mahigit 225 na mga Palestino ang napinsala noong Linggo sa isang paglusob ng Israel. Nagkaroon ng pagtatalo ang Israel at Palestine dahil sa gawan sa teritoryo, gayon din ang hindi pagkakaunawan sa kultura at paniniwala ng mga bansang ito. Ang alitan sa pagitan ng bansang Israel at Palestine ay ang maituturing na isa sa pinakamahabang salungatan sa daigdig sapagkat ito ay nagsimula pa sa mga nagdaang panahon, lalo na ang pagsiklab ng Six-Day War noong taong 1967. Ang tuon ng sinasabing alitan ay dahil sa teritoryong pilit inilalaban ng magkabilang panig. Ang nasabing salungatan ay inayos sa pamamagitan ng isang kasunduan na tinawag na Oslo Peace Treaty. Subalit ang alitan ay hindi nagtapos at patuloy na nagaganap hanggang sa kasalukuyang panahon. Mula noong Miyerkules, 2 Pinoy ang kumpirmadong patay dahil na rin sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Kinundina ng Department of Foreign Affairs ang pagkakadamay ng 2 Filipino sa pagpapatuloy ng karahasan at tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Israel at mga militanteng Palestino. Kaugnay nito, tinaguri ang Operation Al-Aqsa Storm ng ilang Palestino na produkto di umano ng pag-ataking sinmulan ng Jewish settlers at bakbakan sa Jenin at Al-Aqsa Mosque, bukod pa ito sa dekadang Israeli occupation. Umarangkada ang Operation Al-Aqsa Storm sa rocket attacks laban sa Israel at pagpasok ng mga armadong Palestino mula sa Gaza-Israel border.
Hindi lang Hamas ang nakikilahok at sumusuporta sa pagkilos ng ito laban sa Israel, ngunit pati na ang Democratic Front for the Liberation of Palestine, Popular Front for the Liberation of Palestine, Lions Den, Hezbollah at Palestinian Islamic Jihad. Una nang nag-anunsyo ng formal na digmaan ng gobyerno ng Israel kaugnay ng nangyayaring opensiba, dahilan para gumanti sina Israelis Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Gaza. Matatandang naglabas ng joint statement ang Estados Unidos, France, Germany, Italy at United Kingdom upang suportahan ang Israel sa gitna ng kaguluhan. Parehong kiniklaim ng Israel at Palestine bilang kabisera ang Jerusalem sa ngayon. Matagal nang naninindigan ng mga Palestino laban sa demolisyon ng kanilang mga bahay, pag-evacuate at iba pa sa loob ng occupied Palestinian territory. Patuloy ang pagliit ng Palestine simula nang mabuo ang estado ng Israel. Ilan sa natitira rito ang West Bank at Gaza Strip, bagay na sinasabing nasa Israeli military occupation simula 1967. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!